So eto na mga sangkay, may mga tinukhang na po ang ating presidente ngayon na si PBBM. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Pag-uusapan po natin ngayon itong matinding aksyon ng Marcos administration. Aba, mga sangkay. Viral po ito ngayon sa social media. Marami po ang naka-witness sa malaking pagbabago na nangyayari ngayon, especially dito po sa Metro Manila. Mukhang mayroon pong tokhangan na nagaganap, mga sangkay, sa ating bansa, lalong-lalo na po dito sa NCR. So, alamin po natin ang sitwasyon na ito, mga sangkay. Kasi marami po ngayon ang napapabilib, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa, guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso na po tayo kasi maganda itong topic natin ngayon, mga sangkay. Ito kasi ang problema sa Pilipinas, mga sangkay, yung mga kamote riders. Tingnan nyo yung ginagawa nila, mga sangkay, oh. Ang ginagawa nila, tinatakpan nila yung kanilang number. Yung kanilang plaka, ayan, oh. Tinatakpan nila, mga sangkay. Bakit? Ano ang purpose? Para po maproteksyonan ang kanilang mga sasakyan tuwing nangangamote sila. Ibig sabihin, kapag sila po ay lumalabag sa batas trapiko. Ayan, oh. Tingnan nyo. Diba? Sa tingin nyo, hindi sinasadya yan. Sinasadya ng mga lokong yan. Yung mga suwail o may mga ginagawang kalokohan, yan ang kanilang ginagawa. Bakit? Kasi nga po, mga sangkay, kung saan-saan po yan dumadaan. Madalas po may violation silang ginagawa. Ayan, oh. Tingnan nyo naman. Oh. Diba? Ang lupit. Oh, tinakpan pa. Ganyang kalupit ang mga lokong yan, mga sangkay. Ito, malalaw. Pambihira. Ito, nilagyan po ng for registration kahit narehistro na. Temporary plate. O, ayan. Yan ang kanilang ginagawa, guys. Ngayon, may pagbabagong nangyari, mga sangkay. Ito na po ang makikita natin ngayon. Lahat, halos, majority, mga 99%, lahat ng kamote riders sumusunod na. Dahil po dito sa NCAP. O, sabi nga nang nag-post, Day 2 of No Contact Apprehension Program or NCAP. Ang ganda din pala tingnan. Parang nag-motorcade lang. O, diba, mga sangkay? Kahit pa paano, tumino, oh. Tingnan nyo po yung sitwasyon. Kung noong una yan, mga sangkay, nung wala pang pinapatupad na NCAP, itong mga sangkay, talagang mga kamote riders na kung saan-saan sumisingit. Halimbawa na lamang po, guys, ito. Sa tingin nyo, andyan yan sila? Hindi. Andito yan, guys. Dito yan sila, mga ngamote. Ganyan po hindi naman lahat, mga sangkay, pero marami sa kanila. Dito yan sila dadaan, no? Talagang makikipagsiksikan. Tapos, bigla-bigla po yung sisingit sa mga bus. Kaya nga po may mga nadidisgrasya, karamihan sa kanila. Dahil po sa kanilang ginagawa. O, tingnan nyo, oh. Ambira. Ang laki ng pinagbago, ano? Matindi po, wala na po. Bakit, mga sangkay? Ano mayroon? Bakit naging ganyan sila? Ngayon, eto kasi ang nangyari. Eto, nagkaroon po ng pagpapatupad, okay? Dito sa No Contact Apprehension Policy. Ano ba ang mayroon dyan? Ang No Contact Apprehension Policy or NCAP ay isang paraan kung saan hinuhuli ang mga lumabag sa mga batas trapiko gamit ang high-definition CCTV cameras, digital cameras at iba pang gadgets tulad ng speed gun at handheld video cameras. Ayan, mga sangkay. Ganyan po ka-high-tech na ngayon. At maraming mga bansa ang nagpapatupad nito. Hindi lang tayo. South Korea, Japan, Singapore, Taiwan, USA, United Kingdom, Turkey, Malaysia.
at iba pang mga bansa. Ganyan po kaayos itong NCAP mga sangkay kasi nga po hindi na kailangan ng mga pulis o MMDA na hinahabol ng aktwal yung mga lumalabag. Wala nang ganun. Talagang tututukan ka na lang ng kamera tapos hindi mo na malayan na ayun, nahuli ka na pala. Ganyang kalupit itong mga kamera mga sangkay, masyado ng high-tech. At kailangan po talaga ito ngayon mga sangkay kasi ang dami pong pasaway sa kalsada. Ngayon, eto. Panoorin natin. May nag-react po dyan na isa pong influencer na mismong nakita niya yung pagbabago. Guys, wala tayo sa ibang bansa pero ipapakita ko sa inyo kung Sabi niya, 'di ba? Guys, wala tayo sa ibang bansa pero sabi niya, kita nyo, para tayong nasa ibang bansa. Anong kadisiplinado yung mga nagmomotor. Yan. Itong nakikita nyo, itong mga dumadaan dito, wala silang kamalay-malay na nakapag-violate na po sila. Ngayon, dahil po sa violation na yan, no, nakapag-violate na po sila, yari sila dyan. Hindi nila alam, may babayaran na pala silang malaki. Hindi nila alam, may notice na pala sa kanila. So, ang pagkakaalam ko nga, napakarami pong violation ang lalong-lalo na po sa first day, second day ng pagpapatukad nitong NCAP. Marami po ang violation. Kaya naman, problemado ngayon yung ibang motorista. Wala. Masyado kasi silang nasanay sa panahon na walang disiplina. Ngayon, si BBM, inuumpisahan na pong disiplinahin ang marami. No? Magsisimula sa kalsada. At ngayon, nag-deploy na rin po na maraming kapulisan sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa. Lalong-lalo na po itong mga area na sinasabing may abutan ng ipinagbabawal na pulburon. Talagang mas, sabi nga ni BBM, mukhang mas epektibo yung mas stricto at mas matigas, no? Mas matapang. Sweet game, bawal po lumagpas yan sa Lungguit kasi kapag lumagpas ka po ay may huli. Pero meron pa rin tayo nakikita na mga ilang-ilang na mga kamote. May nakikita pa rin ilang kamote. Ang hirap po talagang patinuin ng lahat ng yan Pero at least 99% kita nyo naman sumusunod. Yung mga yon, okay, sige, lumagpas kayo dyan. Bawal kasi silang lumagpas dito sa blue na guhit. Ngayon, ang mangyayari dyan, yari sila. Problemado problemado yung mga yan pagkatapos nilang gawin yan. Hindi maiwasan yan, pero syempre iba ay takot mahuli. Ayan. So sumusunod sila. So imagine nyo kasi yung isang araw na pinaghirapan nyo. Isang lagpas mo lang at mahuli ka, ma-detect ka lang sa CCTV, sa kanilang camera ay mahuli ka po. Tignan nyo kung gaano kasi disiplinado yung tao. Grabe, parang Paskong-Pasko na. Paskong-Pasko na Jeep, UV, mga bus, dito po. Dito, mga motor, dito po ay yung mga private driver. Galing, no? So, kita nyo kung gaano ayos. Kumukuti-kuti tap. Kasi alam nyo, kapag ganito guys, alam nyo kung saan sumasampay yung mga yan? Andun sa gilid. Dito yan sila. Talagang, tapos, halimbawa, ikaw na nagda-drive, pambihira, bigla-bigla na lang may sisingit sa'yo dyan. Nangyayari to guys, lalong-lalo na po doon sa Cebu, na-experience ko rin mag-drive doon guys, na talagang namang pambihira mga motor, bigla na lamang po sumusulpot. Parang mga bad spirit na bigla-bigla na lamang pong lumilitaw. At kapag hindi ka handa, talagang mababangga ka. Talagang makikita mo talaga dito kung sino. Di ba majority mga sangkay ayaw nila lumabag sa batas kasi nga magbabayad sila. Yung mga kamote talaga na lumalabag po sa batas. At kung sino yung mga matitino. Di ba nakakatuwa para na tayong nasa ibang bansa kasi sa ibang bansa ganun. Hindi po yung drive doon, liko dito, liko doon. Walang ganun sa ibang bansa. Ngayon mga sangkay, paano daw kapag may emergency, may ambulance, o di kaya may, ano tawag dito, mayroon pong mga fire truck, no? Sabi dito, walang problema. Pagbibigay daan sa emergency vehicles sa mga kalsadang sakop ng NCAP, walang dapat ipangamba dahil walang matitikitan. Ibig sabihin, pwede kayong
umalis sa pwesto nyo at bumalik ulit kapag wala na sila. Okay? Hindi kayo matitikitan. Kasi akala ng iba, bawal eh. O, ito, kamote, mayroon pa rin talagang kahit papano isa, no, na talagang suwail. Ang bira, wala talaga. Pero at least kayo na umpisahan na. No, kumbaga, mawawala din yan dahan-dahan. No, ito, anong opinion nyo dyan, guys? Kasi, before daw, ito, before and after. Panahon daw po ito ni Tatay Digong, ito naman panahon ni PBBM. Kita niyo mga sangkayong kamote riders, kung saan-saan yan sumusulpot. Pambihira, malulupit ang mga yan. Ayan. Anong masasabi niyo dyan, guys? Ano sa tingin niyo? Anong inyong opinion dyan? No? Well, comment down below, mga sangkay. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.